Nito pong nakalipas na araw ay umingay ang community ng Pi Network matapos pong kumpirmahin na ang Pi Foundation Wallet ay naglipat po ng napakalaking halaga na 550 million Pi tokens sa loob lamang ng isang araw. Ang transaction na ito ay nagbigay po ng maraming tanong at espekulasyon mula sa mga pioneers. May mga nagsasabing ito ay may kinalaman sa nalalapit na token migration, habang ang iba naman ay naniniwalang posibleng konektado ito sa bagong investment at saka venture ng foundation. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang Pinto News. Yan, simulan po natin sa kung paano po inilipat or itinransfer ang 550 million Pi tokens. Yan, sa datos na inilabas po ng The Times of Pi Network, ayan, nakumpirma na 6 na malalaking transaction ang ginawa ng Pi Foundation Wallet sa isang araw na nagkakahalaga ng kabuuang 550 million Pi tokens. Yan po yung screenshot ng mga 6 na transactions. Bawat transfer po dito ay naglalaro sa pagitan ng 50 million hanggang 100 million Pi tokens. Ang lahat ng ito ay malinaw na nanggaling mula sa opisyal na wallet ng Pi Foundation. Ang ganitong laki ng galaw ay hindi pangkaraniwan para kay Pi Network. Karaniwang nagdudulot ito ng katanungan kung ito ba ay simpleng internal operation lamang o may mas malalim na dahilan. Ayan. Kaya sa market impact, ang dami ng token na inilipat ay maaari pong magpabago ng pananaw ng mga investors. Kapag iniisip po ng market na ito ay paghahanda para sa bagong yugto ng migration, possible itong magdulot ng positive sentiment. Ngunit kung walang malinaw na paliwanag, maaari rin itong magdala ng pag-aalinlangan at pangamba sa presyo ni Pi. Ngayon ay bakit po lumitaw ang usapin ng migration? Maraming pioneers ang agad na nag-ugnay ng galaw na ito sa posibilidad ng second migration phase. Ayon sa mga komento sa community, ang pag-transfer ng 550 million tokens ay maaring bahagi ng bagong paglipat ng mga hindi pa na-verify na balance at saka referral bonuses. Isa pong moderator ng Pi Network ang nagsabi na habang ang unang migration ay nagpapatuloy na sa loob ng ilang taon, ang posibilidad ng second migration ngayong taon ay bukas pa rin. Dahil dito muling nabuhayan ng pag-asa ang mga pioneers na naghihintay pa rin para sa kanilang balance na mailipat. Pagdating po sa market impact, kapag tuluyang nakumpirma ang second migration, maaari pong tumaas ang demand sa Pi dahil mas maraming users ang magkakaroon ng active balance sa mainnet. Ngunit may risk din na magkaroon ng delay o maging sanhi ito ng pagdududa kung hindi po maayos ang proseso. Ngayon ay may kinalaman ba ito sa Pi Ventures Fund? Ang isa pang teorya mula sa mga pioneers ay konektado po ito sa Pi Ventures Fund. Kamakailan lamang ay nag-invest po ang Pi Ventures ng $20 million sa isang AI robotics company na tinatawag na OpenMind. Posibleng ang paglilipat ng token ay bahagi ng reallocation ng pondo upang suportahan ang mga ganitong klase ng strategic investment. Ayon po sa mga analyst, ang ganitong on-chain activity ay kadalasang indikasyon ng mas malaking plano ng foundation at hindi lamang simpleng galaw sa pang-araw-araw na operasyon. Sa market impact, kapag nakumpirma na ang paglilipat or pag-transfer ay para sa investment, maaari itong magbigay ng kumpiyansa sa market na seryoso ang foundation sa pagpapalago ng ecosystem. Sa kabilang banda, kung wala pong malinaw na detalye, maaari rin itong magbigay ng kalituhan at maging sanhi ng pagbagsak ng tiwala.
Ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito? Maraming crypto analyst na ang nagbabala na ang ganitong kalaking transfer ay maaari pong magkaroon ng direktang epekto sa performance ni PAI sa market. Pinayuhan po nila ang mga traders na bantayan ang presyo at hintayin po ang anumang opisyal na announcement mula sa PAI Foundation. Para sa ibang mga investors, ang ganitong galaw ay nagdadala ng halo-halong emosyon. Mayroong umaasa na ito ay magbibigay daan sa mas malawak na adoption ng Pi Network, ngunit mayroong ding nangangamba na baka magdulot ito ng mas mahabang delay, lalo na sa mga naghihintay pa rin ng verification ng kanilang balance. Sa market impact, ang hindi po pagkakaroon ng transparency ay maaring magdulot ng volatility. Maaring biglang tumaas po or bumaba ang presyo ni Pi depende sa magiging interpretasyon ng community sa mga transaction. Gaano naman po ka-importante ang token distribution ng Pi Network? Ibinahagi po ng isang Pi expert na si Woody Lightyear. Yan, na higit 14.4 million mainnet users ang may hawak lamang ng balance sa pagitan ng 0 hanggang 100 Pi. Ibig sabihin sobrang fragmented o kalat-kalat ang token ownership. Yan, para sa market, ito ay may dalawang epekto. Una, dahil karamihan ng mga users ay may maliit na hawak lamang, mas malaki po ang posibilidad na hindi agad nila ibebenta ang kanilang Pi. Ikalawa, nangangahulugan din ito na kapag nagkaroon po ng pagtaas ng presyo, maaring maraming small holders ang magdesisyong i-liquidate ang kanilang tokens para kumita. Sa market impact, ang ganito pong klaseng distribution ay maaring magdulot ng sudden price swings kapag biglang nagbenta ang maraming maliliit na holders. Ngunit maaari rin itong magbigay ng katatagan kung karamihan ay pipiliting hawakan ang kanilang Pi para sa pangmatagalang gamit. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin, ang paglilipat or pag-transfer ng 550 million Pi tokens ay malinaw na indikasyon na may malaki at seryosong hakbang na inihahanda si Pi Network. Posible itong konektado sa second migration, posibleng sa investment, o baka pareho. Kung ang foundation ay magiging transparent at magbibigay po ng malinaw na update, ito ay malaking tulong para sa tiwala ng market at maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ni Pi. Ngunit kung mananatiling tahimik ang foundation, asahan ng maraming pioneers ang magiging mas kritikal at maaaring mawalan ng kumpiyansa. Sa puntong ito, malinaw na si Pi Network ay nasa isang mahalagang yugto ng kanyang paglalakbay. Ang galaw na ito ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malaking adoption o magdulot ng mas malalim na pag-aalinlangan depende sa susunod na hakbang ng foundation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.